so back. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and you are Brasas. watching the season enter of the Hitty Show. Ito po si Alvin Ignacio. At ang pag-uusapan namin ngayon ay talagang ang pagbabalik ng isa sa pinakamahusay at pinakamagaling na aktres, si Miss Hilda Coronel. May isa pang verb. Di ba? Adjective pala. Ano pa? Pinakamaganda. Yes. Di ba? Yun ang True. kalimutan mo. Oo. More than her beauty, I think it's her talent that reigns supremely. Kasi po, isa po ako sa mga media na naimbitahan sa exclusive premiere, exclusive screening ng Sisa na papalabas na po ngayong March 4 sa mga sinihan. Ito po ay sinulat ni June Robles Rana at pinagbibidahan nga po ni Miss Hilda Coronel kasama si Miss Eugene Domingo, si Jenica Garcia. Diretsahan na po, huwag po kayo babulahin. Maganda ang pelikula. Kailangan yung panoorin. Hindi po ito ang Sisa na nanay ni Basilio at Crispin. So this has nothing to do with Dolly Mitangere because ang setting po nito is 1902 nung panahon ng gyera ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. At So, historical pa rin. historical pa rin. Tungkol to sa isang rekwerdo kung saan lahat, campsite kung saan ang mga babae. Teka, pardon my kasi ang tagal na ng ko eh. Ano bang real name ni Sisa? Sa novel, Sisa talaga siya. Hindi, yung real name niya. Dito sa movie. Oh, dapat may real name kasi hindi naman siya Sisa talaga eh. Hindi, meron siyang sinabing pangalan niya talaga pero it skips my mind right now. But the character in the movie is supposedly a bida, a leading lady ng mga sarsuela. But kasi when she came to the camp, concentration camp, pinapalabas siya wala siyang memory. Wala siyang naaalala. So, ang ginawa ng mga tao, yung mga taong nasa paligid, ang nagbinyag siya. Kasi nga, baliw, Sisa. diba? Tawagan na lang natin siyang Sisa. So, Sisa used to connote baliw Oo. during those times. During those times. Diba? Kasi nga, it came from the novel of Noli Me Tangere. Baliw naman talaga si Sisa. And all the Sisa incarnations we have seen from the Sisa of... So, this is a different Sisa. Yes, this is not has nothing to do with the- Noli Me Tangere. With the Sisa of Noli Me Tangere. So, wala siyang Basilio Crispin. Walang Basilio Crispin. But if you see the movie, you would feel the intensity, yung mga silent, yung mga glances niya na speaking in volumes, yung mga hinigpis niya na internal, pero nararamdaman mo. At ang ganda-ganda ng revelation kung ano nangyari, bakit niya piniling maging baliw sa kanyang katauhan. But This is a revenge film. yes. Di ba? May dahilan kung bakit kailangan niyang maghiganti. Bakit niya kailangan bumangon at durugi ng mga Amerikano. Diba? May dahilan talaga. Mapapanood niyo yung sa pelikula and how it was executed. Napakagaling ng panulat. At during the Q&A, the only reklamo ni Miss Hilda Coronel is number 1, pagkainit-init ng lugar nung pinag-shootingan nila. Where was that? It was in Tarlac. Okay. Pagkainit-init. Yun ang concentration camp. Oo, yung concentration camp with all that kind of costumes na pagkainit-init, ang kapal, marumi, nanlilimahid siya. Pinapangit Pinaitim talaga siya. siya. Tapos nakawig. Oo, pinaitim Nakawig na siya. kulot-kulutan. Tapos Oo. nakapaa pala silang lahat talaga doon. Mm. Naglalakad sila, sabi na naglalakad kami, nakapaa kami, ang dami-daming bato, ganyan, tapos ang daming tae, ang baho, ganyan, may tae ng kambing, may tae ng... Pero troopers silang lahat. And there was this tawanan kami na there was dancing na nagandahan daw si June Lana sa araw. Sa shade ng araw, nakababa na siya. Ginawa. Para lang wala na lang reklamo, sige, bakit naagod siya sa burol? Talagang wala na luko plus, diretso pagka sa burol para hawakan lang yung lamparang gano'n. Nagandahan si June Lana sa araw. Parang in the interview of kasi I've watched it in the interview of Boy. Boy Abunda, parang there was one scene na she has to feel this kind of feeling, pero doing that scene iba ang na-feel niya. So yun ang ginawa niya. Oo. Yung kung ano yung na-feel niya during that scene. Na ano ba yung sa ano? Yes. Did you feel it? Did you just say what it was? Yes. Sinabi niya. Oo. Pero hindi ko kasi pwedeng i-preempt. Yeah, oo. Pero all the scenes that were ang pinakamagandang sinabi ni Hilda is that
June Lana is a kind of director na who trusts that you know your acting. Diba, magdi-discuss kayo, Oo. sabihin niya siya kung ano ang gusto niya, tapos bahala ka nang umatake. What you are saying, whatever that was, na-fulfill niya. Nabigyan niya ng mas magaling Kasi from what was expected of her. kasi ang inaano niya, parang hindi niya na-feel yung dapat na ma-feel niya. Mm-mm. So, nung eksena na, kung ano yung na-feel niya, yun na. At Yun- nakapasa naman yata Yes. kay Yes. Direk Jun Oh. Lana. Having watched the movie, having seen it, would you think that it should have qualified for an Oscar? I do not know kasi the taste of the people from the Oscars. But as far as the local award giving bodies is concerned, parang feeling ko when that time comes, maraming matutuwa, maraming makokopong tropeyo ang But is it safe to say that it's a festival movie? it's a festival worthy movie. Mm-mm. And I hope the people from whoever's going to pick would Mm-mm. consider it as one of pwedeng isubmit sa Oscars. Kasi ang galing-galing nila. And there are 3 supporting actresses na sobrang galing sa movie. Like who? Tanya Gomez. Hay! Yes! Naboy si Tanya? Yes! Ang taray! Yes! Naboy ang Alapap girl? Yes! May iba rin yun. Iba rin yun. Oo, sa mga sexy stars, iba yun. Isa yun sa at Oo. this time, ang galing-galing niya bilang nanay na byuda. Barbara Miguel. Who is Barbara? Barbara Miguel, she's one of the underrated actresses. Pero napakahusay niya nito. Siya ang kalabang mortal ng character ni Jenica Garcia. Galing-galing. And Angela or Angeli Sanoy, isa siya yung bata dito na anak ni Eugene Domingo. Napakagaling rin. And this is a woman's piece, ensemble ng mahuhusay ng mababaeng actress. Lahat sila. Talagang magaling. Wala kang, grabe. At kitang-kino po talaga na. And isa pang maganda, di ba may commander in Spanish? Di ba sa trailer, nakita mo yung commander in Spanish? Pang-apat na artista na pala yun. What do you mean pang-apat? Pang-apat na bago siya ang naikas. Yung unang artista raw, sabi ni Hilda Coronel, during the shooting, hindi namatay. Ay! Na sobrang init. Oo. Tapos, pinipm na raw nila para bumalik. Ayaw na, pinapadala na raw silang biblical verses. Tapos, dalawa pa, yung isa, banong-banong umarte. Yung isa, hindi talaga ma-deliver yung line. Tapos, yun na yung huli. Yung nakikita natin sa movie. Yun ang nakuha lahat yung kasi the general actor should also learn how to speak in Spanish and how to speak in English. May Spanish speaking lines daw eh. May Spanish speaking lines si Hilda na she delivered with such flourish and perfect Spanish inflection. Pero how could she have uttered a Spanish line? Because originally ano ba yun? kasi I'm preempting the movie, but kasi nga diba, as I told you, Sarsuelista siya. She was parang siya ang Hilda Coronel ng Sarsuela era nung panahon na yun. So she knows how to speak. She's lang yun, parang iniinsulto na kasi sila nung may nangyari kasing insidente. Iniinsulto na sila nung commander. So wala na siyang nagawa. Nagsalita na siya ng Kastila. Para maunawaan ng commander. So, nung narinig ng tao... So, that was before she became Sisa? Hindi. Sisa na siya? Sisa na siya. Oh. Sisa na siya nung nasa village na siya, nasa ganyan na siyang lahat. Tapos, may nangyaring trahedya. And the commander was asking what happened. Walang makasagot. So, narinig niya, nagsasalita ng Espanyol yung commander, iniinsulto sila. So, hindi na siya nakapagpigil. Bigla siyang nakapagsalita ng Kastila. Kinashock ng lahat ng mga babae doon. Alam nga nila, di ba baliwag Bulacan itong ate natin? Yeah. Bakit biglang marunong mag-Kastila? Oo nga. Yun. So that was one of the biggest plot twists. Sorry, na-preempt ko, pero napakaganda po na eksenang yun. Kaya para maunawaan po ni Kumaring Ultra malita ang context. Kasi nga naluloka ako. How could you have uttered a dialogue in Spanish when she's a moret, di ba? She's a baliw. She's
she is a sarsuelista. Mm. Diba? Bida siya ng mga sarsuela bago nangyari yung trahedya ng buhay niya, bago niya inassume yung character na Sisa. Is the ending justifiable? Ay, naloloka ka sa ending. Ah, Hindi ko na ikikwento, pero OA na pagkunento ko, baka hindi na ako imbitahin sa mga susunod na ganap aray ng The ko. Idea First Family. But again, Miss Hilda Coronel, Miss Eugene Domingo, Jenica Garcia, Direct June Robles Lana, thank you so much for giving us this wonderful film. At sa mga nanonood ng reality show, please watch and support it on March 4. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss Maring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and you are Brosas. watching the reality show, Tarian Natala Showbiz Edition.